para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Tino at sa harap na rin ng panibagong banta ng malakas na bagyo. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdedeklara ng State of National Calamity. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi pababayaan ng gobyerno ang mga kababayan nating pinadapa ng matinding sakuna. Ang detalye niyan mula kay Kenneth Pasyente. Kasunod ng matinding pananalasa ng Bagyong Tino, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Binigyang bigat ng Pangulo ang matinding epekto ng bagyo na sinuyod ang maraming lalawigan sa bansa. Dagdag pa niya riyan ang posibleng epekto ng inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan sa Northern Luzon. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. Dahil dito, sabi ng Pangulo, hindi nadadaan pa sa mahabang proseso ang mga apektadong lugar para i-access ang emergency funds. So, that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Ikinalungkot din niya ang malaking numero ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng bagyo. Kasabay ang muling pagtiyak na hindi mapapatid ang pagresponde ng pamahalaan. We are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs, maayos naman. Dahil sa inaasahang pagtama ng Bagyong Uwan, sinabi rin ng Pangulo na aalamin nila kung sinong mga personnel ang maaari ng kumalas sa Visayas at maipadadala sa Northern Luzon kung saan ay sinasabing mananalasa ang paparating na bagyo. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi iiwan ang Cebu. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung Uwan. Siyempre, hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. Kasunod nito, nagpaabot na rin ng 760 million pesos na tulong pinansyal ang Pangulo sa mga apektadong lugar. Tig 50 million pesos ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million pesos naman ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Tig 30 million ang Leyte at Masbate. Tig 20 milyon ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands, habang tig 10 milyong piso naman sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Tig 5 milyong piso rin ang matatanggap ng 16 pang mga lugar, kabilang na ang Metro Manila. Sa ganito mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Sinabi naman ng Malacanang na hindi lang ang flood control sa mga apektadong lugar ang iimbestigahan, kundi pati na ang pagkakaroon umano ng deforestation at quarrying na itinuturong dahilan kaya lumala ang baha. Dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. Hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganong klaseng kalamidad. Nilinaw pa ng palasyo na hindi kailangang humingi ng bansa ng foreign assistance dahil sapat pa ang pondo ng bansa sa pagtugon ng kalamidad. Wala pa rin daw mga LGU sa ngayon ang humihingi ng replenishment ng kanilang Quick Response Fund at handa naman daw na magbigay ng karagdagang pondo ang pamahalaan kung kinakailangan. At dahil sa pag-aproba ng Pangulo sa pagdedeklara ng State of National Calamity, giit ng Malacanang na ipatutupad sa buong bansa ang price freeze.
maaari ring mag-apply para sa calamity loan ang mga kwalipikadong individual. Tugon naman ng palasyo sa mga puna sa Pangulo kung bakit ngayon lang siya nagkaroon ng situation briefing sa NDRRMC. Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.